So mga kaibigan, ang atin pong tatalakayin ngayong araw ay ito pong tagpong ito dyan po sa West Philippine Sea kung saan magre-resupply po sana itong sandatahang lakas ng Pilipinas at tumaalalay po sa barko na maghahatid po ng resupply mission dito po sa ating BRP Sierra Madre na nakaangkla po dyan sa ating teritoryo, no? Sa West Philippine Sea. At hinabol po ito ng mga Chinese Coast Guard, no, ng Chinese Navy. At makikita po ninyo na hindi po tayo nirerespeto nitong naturang bansa na sinabi ni Duterte na kaibigan niya, di ba? Remember mga kaibigan? At mga kaibigan, kung inyo pong matatandaan, ito po ay pinangako ni Duterte noong siya ay nangangampanya pa lamang, di ba? Can you imagine mga kaibigan? Yun pong inyong Duterte, kung kayo po ay nakakaalala, ako, I remembered so well eh. Noong tumatakbo po si Duterte na parang siya na lang ang may alam, siya ang may kakayanan na lumutas ng sigalot yan sa West Philippine Sea, ay ito po ang sinabi, ipaparinig ko po sa inyo. Alalahanin po ninyo na Duterte po nagsimula ang lahat ng dilubyo sa Pilipinas kung bakit nagkawindang-windang ngayon ng bansa dahil po sa pangalang Duterte. So parinig muna ulit natin ang alaala ni Digong. Pupunta ako sa China. Ngayon, pag ayaw nila, then I will ask the Navy to bring me to the nearest boundary dyan sa Spratly, Scarborough. Bababa ako, sasakay ako ng jet ski, dala-dala ko yung flag ng Pilipino at pupunta ako doon sa airport nila, tapos itanim ko. Then I would say, this is ours and do what you want with me. Bahala na kayo. I would stake that claim. And if they want to, matagal ko ng ambisyon niya na maging hero rin ako. Pag pinatay nila ako doon, bahala na kayong umiyak dito sa Pilipinas. So, narinig po ninyo mga kaibigan yung sinabi ni Digong nung siya tumatakbo. Narinig nyo yan, narinig nyo. Ngayon, nung nanalo na si Duterte, ito naman po yung kasunod. Okay? Ito yung kasunod mga kaibigan. Nung nanalo si Digong, ito yung kanyang pinagsasabi naman. Ganoon na lang ang respeto ko kay Xi Jinping. Matakot kayo. Sabi nila, they will not build, they assured us, they will not build anything there sa Scarborough Show. Maniwala kayo kasi yan ang commitment sa akin ng China. And galing kay si Xi Jinping mismo nagsabi. And he's a man of honor. Kaya nga sabi ko, why are you so sparing? Gusto ninyo, gawain na lang ninyo kaming province, Fujian, pati Philippine province of China. Di wala tayong problema. We share. So, narinig naman ninyo yon mga kaibigan, di ba? Narinig naman ninyo yung sinabi ni Digong, di ba? Hindi naman galing sa amin. Ganoon na lang. Di ba? Hindi naman galing sa amin yan. Narinig ninyo kung ano sinabi ni Duterte. Ngayon, mga kaibigan, ano ngayon ang napala ng Pilipino? Di ba? Anong napala? Nung pagbaba ni Duterte at inupo naman niya si Sara bilang vice presidente, pakinggan po ninyo kung ano po sinabi nung anak. Di ba? Eto, baka hindi pa kayo kontento. 非常高兴及希望中国国家主席习近平、中国驻菲律宾大使黄喜良和20中国公民致意大力庆祝中华人民共和国成立73周年。祝20中国人国庆快乐！
Happy National Day to the People's Republic of China. 谢谢大家。 Oh. Ano ngayon? Ha? Oh. Ano ngayon? So mga kaibigan, ito ako naman kasi ever since 2016 galit na galit ako. Kasi patuloy na nagpapaloko itong mga sumasampalataya sa Duterte. Grabe ang pagpapaloko nila. Mula 2016, kung ano-ano mga tinatanggap kong death threat dito, kung ano-anong mga, di ba? Kung ano-ano yung mga panlalait, pandudusta, na aking dinanas dito. Pero all of a sudden, mga kaibigan, lahat yon tama. Tama ako. Tama ako. Hindi ako umalis sa paniniwala ko, hindi ako nagbago ng prinsipyo, hindi ako nagbago ng pananaw. Dahil alam ko, tama ang tinitindigan ko. Tumitindig ako sa tama. Diba? Hindi ako nagkamali, mga kaibigan. Hindi ako nagkamali simula day 1 ng kampanya niyang si Dutae. Diba? Kung bakit nakabalik yung mga Marcos na yan, nakapanlin lang na naman sila, nakagamit sila ng Comelec na yan, dahil sa Dutae yan. Diba? Ngayon, mga nagsisunog ang mga kaluluwa niya sa impyerno, mga kaibigan. Sa pinagagawa nila, mga nagsisunog ang kaluluwa niya sa impyerno. Di ba? Isipin mo yung guguluhin mo yung matinong pamumuhay ng mga Pilipino dito sa lupa para kayo mamuhay kayo na parang mga Harry Treyna. Di ba? Anong binenta mo? Kasalanan nyo, binenta mo. Kung doon nga sa biblically nga nililigtas ng Diyos nga yung sila Moises ikaw si Duterte, binenta niya. Isipin, pinagkanulo tayo, mga kaibigan. Tapos ngayon, may balak pa sila, mga kaibigan, na mag-take over ng gobyerno ngayon. Diba? So itong whole concept na ito, nung mga ginagawang pangaharas dyan, nagsimula yan kay Dutae. Lalong lumaki ulo ng China kasi nung unang mga beses na pinagbabangga ng China, itong ating mga mangingisda, mga kaibigan, walang ginawang aksyon si Dutae. Ang sabi niya, hindi, huwag kayong mangisda dyan. Malawak naman dyan sa bandang Mindanao. Bakit dyan talaga kayo? Diba? Wala tayong laban, sabi niya. Mamamatay man ng lahat ng mga sundalo natin dyan. Ganyan ang sabi niya. So ngayon, lumaki na ulo nitong si Xi Jinping. Ginagago na mga Pilipino ngayon sa West Philippine Sea. Pagdating ng eleksyon, magpapabango siya. Kunyari, mag-a-adjust siya na, maka-anti-China tayo. Kasi mag-i-eleksyon Pero at the end of the day, mga kaibigan, tingnan nyo yung ginawa. Diba? Yan, nagsimula ang lahat ng ito sa panahon ni Gloria nung pumirma siya kasama ang Vietnam at China ng Joint Exploration Agreement. Diba? Nung Joint Exploration Agreement, nung nalaman ng China na marami palang lamang langis dyan, hindi na binitawan ng China yan hanggang sa ngayon. Diba? Samantalang noon, mga kaibigan, yung mga naunang pangulo, lalo na si Aquino, inilaban itong nilaban ito sa dahig. Paglabas ni Aquino, ang tumanggap ng panalo ng Pilipinas, itong si Dutae. Di ba? Kayo just imagine na si Noynoy Aquino, sinikap ni Noynoy Aquino, na i-reform ang Armed Forces of the Philippines. Binigyan po ng mga bagong kasangkapan ng ating Armed Forces of the Philippines, ang ating Air Force at Navy. 12 FA-50 fighter jets, brand new yun. May mga training plane tayo ngayon na binigay mula sa administrasyon ni Aquino. May mga brand new tayo mga warship, mga kaibigan, dahil kay Aquino. Napakaganda ng ginawa ni Noynoy Aquino, pero ano nangyari? Binaboy lang ng masamang politika. Binaboy lang ng black propaganda. Di ba? So, ano ngayon yung naging bunga ng lahat ng ito, mga kaibigan? Eto ngayon, nahihirapan po tayo. Di ba? Nakakapagod, mga kaibigan, na lagi mong mapapanood sa telebisyon na ito na lang
Lagi tayong hinahabol-habol na parang wala tayong magagawa. Samantalang mga kaibigan, itong si Indonesian na president, lumampas sa kanyang teritoryo, pinasasabog niya mga bangka ng China. Pag lumampas ka sa teritoryo ni Hapon, talagang inahabol niya, makikipagbombahan ka, bobombahin ka rin talaga ni Japan. Pero itong mga nagmagaling na ito, na Dutae at Mark Crooks, anong nangyari sa ating bansa? Wala, binababoy tayo ng China ngayon. Binabastos tayo ng China. Asa na yung mga matatapang na si Dutae, pumapatay daw talaga yan eh. Pumapatay lang pala ng kapwa Pilipino. Diba sabi niya, patayin mo. Matapang siya sa kapwa Pilipino. Pag walang laban, tutudasin ka. Diba? Pero mga kaibigan, isipin mo, yung prinsipyo niya, si Obama, minura-mura niya. Palakbakan yung mga tanga. Diba? Binastos niya si Obama. Nagpalakpakan yung mga bobo. Pero at the end of the day, mga kaibigan, ito tayo, lumuluhod, damay tayo sa pagluhod ni Dutae, dyan sa China, kay Xi Jinping. So, alalahanin nyo pong mabuti na hindi nagsimula, diba? Na hindi nagsimula itong panggigipit, kaso ng mga panggigipit ng China dito sa Pilipinas, nagsimula lahat ng ito kay Duterte. Hindi yan nagsimula ngayon lang. Hindi yan nagsimula nung panahon ni Noynoy kasi pumapalag talaga si Noynoy. Panahon ni Noynoy talagang pumapalag siya kahit wala pa siyang armamenton. Diba? Talagang tumitindig. Sinasabi nung panahon ni Noynoy, Navy nun, sinasabi nila, this is Philippine territory. This is Philippine territory. 12 nautical miles. Talagang ini-insist yun ng Navy. Pag manapasok ni Duterte, hindi pinapaalis niya eh. Diba? Ganun yun. So may tanong dito na bakit din na sumuporta ang vessel ng US, Australia, Japan, Canada nung mag-resupply. Kailan? Kanina? I think this is our territory. So, basic logic, hindi talaga pwedeng makialam ang mga foreign entity pa. Resupply mission ng Pilipinas yan, it's Philippines Kasi lalabas noon, nakikialam sila. So, still, it is Philippine territory, Philippine responsibility. Pero oras na atakihin itong vessel ng Pilipinas, then it will activate yung visiting forces agreement. Kailangan lang kasi ng Amerika dito mapakita na hindi ang Pilipinas ang nag-fire ng first shot. Where in fact, dapat itong Pilipinas may reason to fire the first shot. Pero hindi. Kailangan munang mauna itong China. One wrong miscalculation, ganun din ang China eh. Sasabihin niya, hindi kami nag-fire ng first shot. So, kailangan kasi may mauna. Then, i-document ni Uncle Sam yan. Once na document yan, ipapakita niya sa tao na ito si China, nambubuli na like Russia. Diba? That is why puro habol-habol lang ginagawa nila. Kasi once they fire the first shot, hindi na nila mapipigil yan. Magliliparan na rin yung mga nuclear dun papunta sa bansa nila. So, ito, trying to intimidate. And dun, balikan natin yung tanong, bakit hindi sumabay? It's because this is our internal affairs. This is not their duty. The duty of the visiting forces agreement alone is when the other country try to invade or attack the Philippines. Any property of the Philippines, if they going to attack, it will automatically activate the visiting forces agreement. So doon pa lang yung papasok. Pero itong mga resupply, hindi pwede sasabihin susuportahan natin yan. Kasi this is not their duty. This is our mandate. Though they can do that, pagpapakita naman po yun ng disrespect sa kakayanan ng ating sandatahang lakas. They still need to give respect. Kasi pagka sinabi natin, samahan nyo kami mag-resupply,
Parang sinabi nating pilay at pilantod talaga tayong hindi natin kayang tumayo sa sariling paa. Diba? Sasabihin ng mga leftists, bakit hindi ba natin kayang tumayo sa sariling paa? Lalo na si Marcos na nakaupo ngayon. So, kailangan maging maingat kasi merong mga merong mga complications sa bawat galaw na gagawin nitong Armed Forces of the Philippines. So, yun po, at least sa lahat ng mga tao ngayon, maalala ninyo sino at kanino nagsimula itong panggagago na to ng mga tauhan ni Xi Jinping sa ating sariling sandatahang lakas diyan po sa West Philippine Sea. Kayo po, ano pong masasabi nyo naman? Just comment down below. At thank you for liking this video and sharing this to your friends. And of course, kung hindi ka pa nakapag-subscribe sa ating YouTube channel, please do subscribe para maging updated ka pa sa mga ganitong uri ng talakayan.